Good day guys, welcome to my channel. Today nandito tayo sa Toyota dealership dito sa BGC para mag-test drive tayo ng Toyota Fortuner. Ito na lang kasi yung hindi ko pa nadadrive doon sa 5 na active na sa PPV market dito sa Pilipinas. After which, maglalabas ako ng summary and I'll compare yung 5 na PPVs sa segment na to para ma-share ko sa inyo ang aking analysis. So, hopefully, magawa ko to. Halika, samahan nyo ako. So, ang ating ite-test drive na Fortuner yung 2020 model. Ito nga pala yung 2022 model nila na base model, yung manual, no? Pero ang ating ite-test drive yung 2020 kasi yun lang ang available na model na for test drive nila. But just the same, I think it will give at least a feel of how the Toyota Fortuner would perform during our test drive. So, I'm excited to do this kasi ito lang yung PPV na hindi ko pa talaga actual na drive. So, after this, siguro magkakaroon na ng liwanag ang mga questions in my mind about this Toyota Fortuner. Why this is very popular dito sa Philippine market. So, ito na yung test unit natin. No? It's a 2020 model na Fortuner kasi wala silang available daw na brand new. Kasi ang ginagamit nila for test drive, itong lumang model 2020. Hindi pa ito yung upgraded na 200 horsepower. I think this is only 174 horsepower. I know, in-upgrade na ni Toyota yung kanilang engine. It's now about 200 horsepower at saka meron na siyang refinement. But nevertheless, I think we can still test this one and approximate kung ano talaga ang ride ng Fortuner. Okay, let's start the test drive. Unahin natin itong steering. When it comes to steering feel, average lang siya. Hindi siya masyadong matigas, hindi rin naman masyadong malambot. So, average siya. Typical for a hydraulic power steering. Para sa akin kasi, mas gusto ko yung may heft yung steering which is okay for a Fortuner. Tingnan natin yung ride. Ang una kong napansin dito, talagang matalbog siya, no? So, parang magalaw na hindi ko maintindihan. So, sabi nila matagtag daw ang Fortuner, to which I agree. Talagang nasa tagtag side siya. At saka, ano siya, yung bang parang magalaw siya. Yung parang ayaw mong, parang nakakatakot siyang i-drive ng mabilis. Tapos medyo mabilis ang cornering mo. Ang feeling ko, parang matutumbo ako eh. Parang na weird sa akin yung feeling dun sa suspension niya. Matigas siya eh. Pero, pagka nag-brake ka, bigla naman nag-nose dive. So, ito, subukan natin. No? I-brake ko ito ng malakas. Yan, no? Nag-nose dive siya. So, parang malambot naman. So, ang brake nito, malakas. Kasi yung feel niya, yung unang apak mo pa lang, talagang kapit na kaagad yung brake. Kaya pag binigla mo yung tapak ng brake, susub-sub ka talaga. Unlike yung ibang SUV na, na test drive ko, pag inapakan mo, dahan-dahan yung yung pagkagat niya, hindi yung bigla. Ito talagang kapit ka agad yung brakes eh. Depende na lang siguro sa buyer kung ano yung gusto nilang brake feel. So for me, mas gusto ko yung gradual yung kapit na okay din naman ang stopping power. Okay, test naman natin yung engine feel niya to see kung maganda yung kanyang engine saka yung acceleration. Sige sir, pwede naman po. Ano pong feeling sir? Kasi usually yung iba pong client, pag nag-test drive, parang sinasabi po nila yung parang lumang sasakyan lang na normal. Since yung test drive po kasi namin is
2020 year model po. So sa engine niya, sakto lang yung power. Kasi ito yung 2020 model, hindi pa yung updated na 2021, 2022 model. Medyo rinig lang yung sound ng engine pag medyo hinahataw mo. And then napansin ko din, yung engine vibrations niya, naramdaman mo sa cabin. Lalo na pag naka-idle. In terms of power delivery, hindi ganong kabilis ang kalakas yung kanyang acceleration. Compare to sa MUX saka dun sa Montero. Kasi yun, dalawang yun. Pag diniin mo yung gas pedal, talaga makita mo yung yung acceleration niya. Ito medyo tempered siya ng konti. Pero ang advantage naman nito, meron kang power mode saka yung eco mode. So you can select kung ano yung power delivery na gusto mo. Kasi yung iba wala namang ganong power mode saka eco mode. I think itong Fortuner lang meron. Punta naman tayo sa interior. In terms of cabin feel, parang nasisikipan ako. Kasi compared ko to sa Montero kasi pinakamaliit in terms of dimensions, no? Pero parang mas maaliwala pa siya kaysa dito sa Fortuner. Kasi siguro yung design ng interior niya, intact yung kanyang headliner, medyo mababa eh. Kaya parang siya, masikip. Pero sa visibility naman, okay naman siya. Yung dashboard lang niya, parang medyo mataas. So yung seat position mo, parang hindi ganun kaganda. And then yung design ng dashboard, hindi siya simple, parang medyo magulo siya para sa akin. Yung seats naman niya sa harap, parang malaki yung dimension. So parang nahihinder yung yung view ng passenger from the back. Ang pinakamaaliwalas talaga na cabin yung Nissan Terra kasi yung seats niya hindi siya bulky tingnan. Now that I have tested this Toyota Fortuner, I'll share with you my honest opinion. Overall, hindi ako nasatisfy sa ride and feel nitong Fortuner. As much as gusto ko siyang i-embrace, hindi talaga ako nasatisfy sa overall driving feel niya. To me, maalog talaga siya at matagtag. So, I can expect na siguro in long drive, medyo nakakapagod ito, especially if you're riding at the back. Which confirms yung sinasabi ng iba na matagtag yung Fortuner. But in terms of build quality, solve ako dito. Kasi andyan na rin yung reputation ng Toyota for high quality at saka yung kanyang reliability as well as yung kanyang high resale value. Doon naman ako believe sa Toyota despite its lack of features before and higher price. Although ngayon yung kanyang features competitive na with the others, no. They still sell a lot, no. It's still number 1 in the Philippines, no, because of its good reputation. So despite its bumpy ride, it still sells very well. So kung type mo yung Fortuner, ang advice ko, palit ka ng suspension. Pwede mo namang palitan ng mga aftermarket na suspension like yung Tain, and then meron din yung Top Dog. And then kung gusto mo ng budget meal, meron ding Ride Max na 4-way. Alright, hanggang dito na lang. I hope I've given you some insights about the ride ng Toyota Fortuner. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!